Okay mga kapenyo, balikan nga natin, no? Ito ang kasong kakaharapin ni Kamatis, si Nicolaong pala, putang ina. Lagi talaga ako napapakamatis puta, pag nakikita ko kasi yung ilong neto ni Colaong talagang nadidismaya ako. Parang nakaumbok, no, na kamatis. Ang ina mo daw, allegedly. Ako, mahal ko pa yung buhay ko Talagang nagawa ko lang yan kasi tigang ako. Sa kanyang gitna ng muka. At dito mga kapenyo, no, kumakalat nga sa Supreme Court ngayon na ito nga kaso talaga ni Colaong talagang ongoing na. At pangalawa, guilty talaga, no, itong mga previous na naging kaso nga nito ni Colaong, na kung saan talagang alam naman natin lahat mga kapenyo kung gaano karaming OFW ang naloko nga at na denggoy neto ni Colaong, na kung saan galit na galit siya dito kay Maagago dahil nga na-expose siya. Kumbaga, wala na siyang dapat itago. Kung dati, nagpapa-challenge siya kuno na mayaman challenge, naniwala tayo lahat na eto nga, kamag-anak niya si Marcos, which is tinatanggi naman ng ating presidente ngayon, no, na si Bongbong Marcos, na wala nga raw silang kamag-anak na Norman Mangusim. Na sa katunayan nga mga kapenyo, hindi na tayo maluloko ng taong to ngayon. Even though na maganda naman ang nagawa niya noon na makatulong nga nung panahon ng pandemic sa mga kapwa natin na mamamayang Pilipino, dahil alam naman natin nung pandemic napakarami talagang naghirap, marami nawalan ng trabaho, marami nawalan ng negosyo. Maganda naman yung naging outcome ng pagtulong niya, okay naman yun, basta sa paraan na maganda rin at sa malinis na pagtulong, na kumbaga walang halong kurap, walang halong gobyerno, walang halong pagnanakaw. Pero kung galing sa pagnanakaw ang iyong tinutulong para sa mamamayang Pilipino, nakakahiya po yun. Bukod doon mga kapenyo, baka sumakit pa, no, ang sikmura at kalamnan ng mga kababayan natin sa pinapakain mo. Pero at the end of the day, ngayon na na-expose na nga siya neto ni Maagago, asar na asar po to, no, at inaantay nga daw niya kung nasaan na ang subpina na isinasabi nga dito ni Maagago sa kanya. At tara mga kapenyo, pakinggan nga natin dito kay Maagago kung paano nga in-expose to ni Maagago at kung paano sabihin ni Maagago rito na naging guilty nga talaga etong si Kamatis. Si Colaong pala mga kapenyo, puta nagis talaga to si Colaong. Makalat ho ang balita na inilabas ng Korte Suprema kay Norman Gusgusi. And yes, ang sabi dito, Francis Leo Marcos guilty sa indirect contempt dahil sa paglapastangan sa proseso ng korte. Guilty. Ibig sabihin, may record. Ibig sabihin, kriminal. Guilty di ba? Guilty. Haba. Utang ina, talagang durog na durog kay MG to mga kapenyo, no? Isipin nyo talagang kahit na nilulusot-lusot pa rin niya, tinatry niya na talagang alam mo yun, baliktarin, no? Etong si Boss MG, gawing sinungaling si Boss MG. Ang problema, maraming nakikitang butas sa kanya si MG Bukod doon, talagang nakikitaan din natin siya mismo sa sarili niyang galaw. Pero mo, trilyonaryo ka o bilyonaryo ka, palagay na lang natin milyonaryo ka, isipin mo, magtitinga ka, kakainin mo. Peanut! Puta, ang lupit mo naman talaga. Kamatis, Colaong, pukin ang ina. Ano habaan mo, Wimgad? Guilty! Ayun, durog. Paglapastangan durog sa proseso ng korte. Hold up to. Huwag kayong gagalaw. Puta, pag ganyan itsura na ito ni Kamatis, si Colaong pala, putang ina, mukha talagang hold upper po. Tuwan-tuwa si Gago. Imagine ninyo mga kahombre ko, nilalapastangan niya nga ang Supreme Court. Kayo pa kaya na followers at naniniwala sa Totoo kanya? yun. Malamang Supreme Court nilalapastangan, kayo pa kaya? Sino ba kayo? Hinatulang guilty ng Korte Suprema sa indirect contempt si Francis Leo Marcos at pinagmumulta ng 30,000 pesos dahil sa lantaran na kawalang galang sa autoridad ng korte matapos siya maghain
ng petisyon. Grabe mga kapengyo ha, Supreme Court na yan, yung naglabas niyan ha. At talagang kita nyo naman, nilalapastangan nga neto talaga ni Culaong, no? Mismo Supreme Court. Kaya nga nang sabi ni MG, paano pa kaya kayong mga followers lang niya? 'Di ba? Sinasabi niya diyan, namimigay siya ng ganito, namimigay siya ng ganyan. Lumang tugtugin na yan mga kapengyo eh. Isipin nyo, panahon pa ng pandemic yan, yung pamimigay niya. Puta ragis, sinasabi nga niya, namigay siya ng mga wheelchair, ng ganito karaming wheelchair. Yung pala, malaman-laman, 3 wheelchair ang pinamigay. Puta ka na, baka galing pa sa sindikato. Ang lupit mo talaga, kamatis, Culaong. Stop muna tayo dito sa walang galang. Mga kahombre ko, may bago siyang video. Napakalapastangan talaga ng tao na ito. Dapat ang pangalan nito ay Mr. Lapastangan. Kasi imagine niyo mga kahombre ko, ha? Hanggang ngayon, nasa mentalidad pa rin siya ng mga bakoko. Kung saan, sinasabi niya na ang mga Sri Lankan daw ay... Pag nag-research yun, mare-research niya na isa kang mabahong uhuging vlogger na nagkaroon ng subscriber. Yun ang mare-research niya. Kita nyo mga kapengyo, mismong sa bunganga niya na lumalabas, no? Kung talagang trilyonaryo to o bilyonaryo, palagay natin milyonaryo na lang, no? Ganitong attitude, ang ibabalik niya kay MG. Parang, di ba? Squawkwa na ang dating, squawkwa talaga. Hindi naman sa pag-ano mga kapengyo kung pagkukumparahin nyo si Makagago sa kanya, kung itatabi nyo, putang ina, walang-wala sa IQ ni Makagago to eh. Wala siyang mare-research sa'yo na makapangyarihang pamilya ka, hindi ka taga rito, Sri Lankan kang Kita nyo, asar na siya eh. Kasi nga expose na siya sa mga tao. Ginagawa na lang siya ang katatawanan ng mga tao, lalong-lalo na yung mga followers niya na naniwala sa kanya nung una. Ngayon, kumbaga, wala ka nang maluloko, Culaong. No, kasi expose ka na sa lahat. Kahit nga sa amin, no, na dati talaga, kahit ako, napabilib ako nito eh. Dahil nga yung mayaman challenge niya, sabi ko, puta, iba to malupit ang ginagawa nito sa social media, pagtulong. No, kumbaga, binulabog niya yung mga mayayaman. Pero sa pagkakataon na to, very very wrong ka talaga dito, Culaong. Talagang dali ka rito, expose ka talaga dito, brother. Di ba? Nananakot ka na naman eh. Huwag kang nananakot. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Nananakot ba yung pinuntaan ka na mismo, 'di ba, sa bahay mo? Na kung saan nandun ka naman pala, hindi mo man lang in-entertain o pinapasok? Ang ina mo daw, allegedly. Ako, mahal ko pa yung buhay ko eh. Talagang nagawa ko lang yan kasi tigang ako. Sa sobrang urong ng bayag mo, hindi mo man lang nakuhang kamustahin, no? Kung okay pa ba si Makagago doon sa labas ng bahay nyo. Paano nananakot, di ba? Masasabi kong nananakot sana si Makagago kung hindi ka talaga pinuntahan doon sa bahay, yung puro satsat lang sa social media, puro salita lang, puro ganito ganyan. Pero yun, talagang pinuntahan ka, may video pa, yun ang masakit doon. Nananakot ka ba eh? Uhugin ka naman. Ngayon, Norman Uhugin daw. Gusgusin. Alam naman ng lahat na hindi ka makakalabas ng bansang ito dahil ikaw ay out on bail sa kaso mong human trafficking. Kita nyo mga kapengyo, ibig sabihin, na-research na talaga ni Makagago to, no? Alam na ni Makagago yung outcome, yung mangyayari ngayon. Kumbaga, alam na niya yung mga estilo eh. Yung mga pinagsasabi nito sa social media, kumbaga, alam na niya na pinapaikot lang, no, yung mga tao nito ni Culaong. Seryoso yan. Ngayon, narinig-rinig ko mga kahombre ko, napakakapal ho ng mukha nito si Mr. Lapastangan, ano mga kahombre ko. Ang iniyayabang ho niya mga kahombre ko ay ang kanyang maganda raw at masugid daw na apelido. Pipitsugin? Hindi ka pipitsugin pamilya? Ba, Warnakula Eba. Aba, wala akong narinig sa Pilipinong matibay na may apelidong Warnakula Eba. Natatawa talaga ako sa ilong nito, puto. Kamatis sa kamatis. Tingnan nyo mga kapengyo. Pasensya na kung nanlalait tayo, pero talagang kayo na mismo umusga mga kapengyo. Nanonood naman siguro kayo. Tingnan nyo maigi. Walang tibay. Antonio, matibay yan. O, nanay ko, Antonio, di ba? Mangusin, matibay din yan. O, di ba? Marcos, matibay din yan. Nako po, yan na naman tayo eh. Allegedly, no? Yan na naman tayo sa Marcos. Ang problema nga, tinatanggi ka nga ng mga Marcos, no? Hindi ka nga daw nila nga kilala eh. No? Yun nga tinanong ka kamag-anak, ang masakit doon, hindi ka kilala. Kahit sana naging kilala ka na lang, putang. Alejandro, matibay din
yan. Carino, matibay din yan. Nagsama-sama na lahat sa dugo ko, di ba? Pero yung war na kula ebak, wala akong narinig na matibay na pamilya. Wala Malamang si Makagago pa lang yung matibay niya. akong narinig na yung war na kula ebak, matibay na pamilya sa Pilipinas. Wala akong nabalitaan, kahit hanapin natin yung mga root ng mga sinaunang nilalang. Dito sa ating bayang Pilipinas, wala akong narinig na war na kula ebak na matibay. Wala. Yung banat niya kay Makagago, puro puro panlalait na lang, puro kung ano-ano na lang yung sinasabi niya. Pero yung banat sa kanya ni Makagago na talagang kinakasuhan siya at saka yung attitude, no, yung mga IQ na sinasabi ni Makagago nga sa kanya, talagang kung mapapansin niyo sa dating ng pananalita niya, halos walang-wala sa kalahati ni Makagago to eh. Hindi, real talk mga kapengyo, no, kung sa IQ lang, kung sa patalinuhan lang silang dalawa, wala eh. Kumbaga pang squawk talaga yung binabanat niya kay Makagago. Nag-aantay ako ng maganda-ganda sanang sasabihin nito ni Kulaong, no, para naman mas maganda sana yung rebat kay Makagago. Wala. Yung mga ganyang banat niya hindi natatablan si Makagago niyan. Sanay na yan eh. Hindi ka naman taga rito eh. Dayo ka lang dito eh, di ba? Matibay na pamilya namin, mag-research ka muna. Pag nag-research yon, makikita niya na isa ka lang uhuging vlogger na nag-i-endorso ng peking abogado, peking law firm para makapambudol ng Pilipino. Kita mo na, sinasabi niya na yun nga, para daw makapambudol ng mga Pilipino, peking attorney daw ang kinukuha ni Makagago. Parang baliktad ata. Sa mga taong nanonood, hindi mo na talaga maloloko, Kulaong. Wala ka na talaga maloloko, no? At talagang kitang-kita natin, mga kapengyo. Husin, Antonio, ano pa ba? Kung ano-ano pa. Basta wag lang Marcos dami niya kasi hindi apelyido. ka Marcos. Ayun. Ha? At tama ka naman, Norman Gusgusin. Mag-isa lang ang aking apelido. Kumikinang, ha? Kasi virgin pa yan, ha? Kasi tama naman, Banyaga ang aking apelido, ha? Wala naman tayong magagawa dyan, di ba? Kasi half ako, di ba? Sa totoo lang, Norman Gusgusin, my life is a gift from God. Tama? Ewan ko lang yung buhay mo, ha? Kasi parang yung buhay mo is a gift from Satanas yata, no? Kasi... Okay. Iyon yung malupit na rebat doon. Santanas, puta. Parang crazy yung buhay mo, no? Ang dami mong kaso, Oo, ang dami yun. mong warrant. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga kapenyo. Etong si Kulaong, ang banat sa kanya is nangaasar na lang, no? Sa apelyido, kesyo hindi daw kilala yung apelyido. So pinagmamalaki nga nito ni Mangusim na talagang kilala raw ang kanilang angkan, ang kanilang apelyido, kamag-anak daw siya ni Marcos. Lahat na ata sinabi niya, pati ata yung mga ari-arian niya, lahat na ata, no? Pinagsasabi niya na rito. Pero ang masakit kasi rito, Mangusim, no? O Kulaong, bakit hindi mo tapatin sa mga tao kung ano mga kaso tong kinakaharap mo? At saka kung bakit ka nandyan sa PNP? Bakit ka napicturan? BJMP. Diba? Alam na natin. Yan palang ang laking prueba na yan. Compare mo kay Makagago na sinasabi niya kesyo ganito, kesyo ganyan, hindi kilala ang pamilya, dayuhan, ganito ganyan, diba? Kung talagang mag-iisip lang tayo mga kapenyo, kitang-kita mo na kung sino dito yung hindi nagsasabi ng totoo. Real talk mga kapenyo. Hinahabol ka lagi ng justice system. Oo. Ewan ko, nagtatago ka sa warrant mo, paalis-alis ka sa syudad mo, wala kang bahay, Yun. nakarental ka lang, sasakyan mo, mas karag-karag pa sa jeep. Bigyan ng diin. Bakit itong si Makagago? Alam mo yon, what a life, man. Walang pamilya, walang anak, Oo. walang asawa, wala lahat, di ba? Pamilya. Durog na durog mga kapenyo. Sobrang durog talaga kay MJ to mga kapenyo. Real talk. Ako nagsasabi na ako ng totoo dito. Tayong mga tao, tayong mga followers, tayong mga nanonood. May mga mata naman tayo, may tenga tayo. Nakikita natin kung sino yung nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Alam natin na magkaaway mortal tong dalawa. Pero kahit ako mismo, talagang sa panonood ko pa lang, sa nakikita ko pa lang, alam ko na kung sino yung nagsisinungaling sa kanilang dalawa eh. 'Di ba? Kung sino yung guilty talaga. Kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, nagagalit siya kay Makagago kasi na-expose siya. Kumbaga, wala na siyang maitatago sa mga tao na mayaman talaga siya. Kitang-kita nyo naman yung sasakyan pa lang niya, karag-karag. Kumpara mo kay Makagago, kung ano yung buhay ni Makagago ngayon. 'Di ba? Ang akin lang, dito kay Mangusim, maging totoo tayo. Para, 'di ba, flexible ka sa mga followers mo. Kasi paano maniniwala yung mga humahanga sa'yo, lalo na pinagmamalaki
ipagmamalaki mong Marcos ka, tapos ganyan naman yung pakikitungo mo, ganyan yung pinapakita mo sa social media, kahit sino hindi maniniwala eh. Kahit ata yung relo na suot mo ngayon eh, maniwala ka na sinasabi niya buong kayamanan ni Makagago, eh isang relo lang daw niya. Pero yung sasakyan, hindi mapalitan po. Ang lupit mo talaga, Kamatis. Kulaong. So yan mga kapenyo, kung kayo nga ang tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito kay Kulaong versus Makagago? Comment nyo na lang down below kung kayo rin ba naniniwala kayo na si Boss MG talaga ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. At Kulaong, antay-antayin mo na lang yung subpina mo. At kami ditong mga manonood nag-aantay na lang na makulong ka talaga. So kita-kits na tayo sa mga susunod ko reaction video mga kapenyo.